pumunta muna tayo sa Kawit para alamin ang isang tradisyon na daang taon na raw nilang ginagawa. Alright mga biyero, nandito tayo ngayon sa St. Mary Magdalene Church and as you can see sa loob or sa likod ko, I think they are preparing for their annual Maitinis Festival. Maitinis po talaga yung pinaka-highlight po ng December po namin dito sa Kawit. Walang makapagsabi kung kailan siya nag-start. Ultimo si General Emilio Aguinaldo nung tanungin, hindi niya alam kung kailan to kasi nakagisna niya na rin to. So yung mga tiga-Kawit, pinapapatuloy po itong pamamanatang ito ng Maitinis. Isang lumang tradisyon na buhay pa rin sa Kawit ang Maitinis Festival. Taong-taong tuwing December 24, pagsapit ng gabi, magsisimula ang parada ng tauhan mula sa Biblia simula kina Adan at Eva. Pero ang pinaka-inaabangan daw ng lahat, ang tinatawag nilang panunuluyan. Bali po, ang Kawit nagiging theatrical background po. Pinaka-highlight po nito yung panunuluyan. So si Mary and Joseph, naghahanap sila ng matutuluyan. Then mag-e-end to sa simbahan, sa altar. Sasalubungin sila ng anghel, si Mary and Joseph, yung mga gumaganap. Then nag-aawitan sila. So yun, doon na ipapanganak si Jesus Christ. So yun yung pinaka-center nung pagdiriwang po ng Maitinis. Nitong December 1, ang altar na ito nagka-transform at nagiging Giant Belen. Sa simbahan namin nakilala si Eric na mahigit 20 years ng bahagi ng Maitinis Festival. Nagsimula siyang bilang volunteer lang noong estudyante pa siya. At ngayon, siya na ang head designer dito. So last week of November, usually nagpe-prepare na ho kayo. Kasi po meron kaming opening on December 1. Ano po nangyari sa opening? Yung po yung launch, parang ganun. Parang kick-off. Parang kick-off. Mag-start yung celebration namin ng Maitinis. Nandito rin sa simbahan ang ibang aktor sa Maitinis Festival. Si Rohel, isa rin sa mga pinaka-kinainisang karakter bilang isang kasero o yung nagpapalayas kina Mary and Joseph. Sa mga taong katulad yung mga mangmang, mga hampas lupa. Ano po yung nararamdaman nyo kapag nakukonvince nyo yung mga viewers? Ay, pumapalakpak yung tao. Pero bawal. Bawal pumalakpak. Pero hindi nila mapigilan. Hindi nila mapagilin. Pagbaba ko nga ng bahay, hindi naman akin. Opo. Napakasalbahay. Sobra ka naman. Effective. At least effective. 14 years na raw namamanata si Rohel na maging isang kasero tuwing Maitinis Festival. Sa tingin niyo po ba may magkakaroon ng taon na kayo naman ang magiging main cast? Hindi na ho kayo magpapalayas. Kayo na po yung ipapalayas. Ay, hindi ko na Hindi ba? Kalala. Ito naman si Len. Dream come true raw nang mapili siya bilang si Mama Mary. I actually remember, hindi kami nag-Christmas Eve sa bahay. So, Okay. lagi talaga dito may Tradition talaga. Tradition talaga. Okay. So, nung maliit pa lang ako, sir, sabi ko, Gusto ko yun. Gusto ko yan. Ayun! It's when, yun, nung nagkaroon ng audition, so sabi ko, I have to try this. Ayun, nag-audition po. Taon-taon naiiba ang mga pinipiling hermano at ermana o ama at ina. Ang amatina may designation ng mga duties and responsibilities. So kung ang duties mo ganito, ikaw bahala dyan. Ako bahala sa responsibility. Okay. Ang nagagastos ng mga ama at ina para sa Maitinis Festival, umaabot lang naman ng milyon-milyon sa donasyon. Ano po, what's in it for you? Is there a sense of pride besides devotion? Ano po Aside yung... from devotion may be part of calling. Gusto mo rin ibalik yung kung ano Yung biyaya. sa iyo. Kitang-kita kung gaano kaimportante ang gabi ng Maitinis para sa mga taga rito. That you feel that it's such a huge part of their lives. You know, trying to extend the tradition for years and years. And nakikita mo sa kanila na they're excited to do it even though they do it every single year. There's like a sense of pride na nakikita mo sa mga mata nila na the devotion of the local community towards this specific event na nangyayari lang once a year, medyo wild. And I think that's their definition of Christmas.